si Noah, na natatakot sa harap ng lalaking maputing buhok na nagmumura at sinasabi na ang kanyang anak na babae ay hindi isang witch, at ang mga akusasyon ay walang iba kundi mga kalokohan lamang. Nagpalitan ng may makahulugang tingin sina Roland at Anna, tahimik na alam na sila ay nasa parehong sitwasyon. Biglang nagliyab ang makislap na apoy sa palad ni Anna, dahilan para mapaatras ang lalaki sa gulat at takot. Habang lalong tumitindi ang apoy, tumutulo ang mga luha ni Noah habang nagmamakaawa kay Anna na tumigil na. Ang lalaking maputi ang buhok ay natahimik, ang kanyang galit ay napalitan ng kalituhan habang hinihingi niya na gustong malaman kung ano ang nangyayari. Sa isang palakaibigang ngiti, iniba ni Roland ang kanilang pag-uusap at hinimok ang lalaki na huminahon. Ipinaliwanag niya na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at iminungkahi na magkaroon sila ng seryosong pag-uusap upang ayusin ang mga bagay-bagay. Unti-unting naglaho ang galit ng taong may maputing buhok. Metiag ang ipinaliwanag ni Roland na si Noah ay pumunta sa kastilyo upang sanayin ang kanyang mahiwagang kakayahan, at hindi dahil siya ay nasa masamang kalagayan. Ang mga salita ni Roland ay nakatuon, habang ipinapaliwanag niya ang kahalagan ng kakayahan ni Noah sa pagpapagaling. Nakiusap siya sa ama ni Noah na payagan siyang manatili sa border town upang tumulong sa paparating na labanan laban sa mga demonyo. Gayunpaman, mariing umiling ang lalaki, humihingi ng paumanhin sa kanyang pagtanggi. Ipinaliwanag niya na hindi niya matitiis na ilagay ang kanyang anak sa ganitong matinding panganib. Nagpatuloy si Roland, ipinaalala sa lalaki ang lolo ni Noah, na isang magiting na kabalyero na ipinasa ang kanyang titulo sa ama ni Noah. Habang binabanggit ni Roland ang katapangan ng lolo ni Noah sa pangunguna laban sa mga demon beast, nagbago ang ugali ng ama ni Noah. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pagmamalaki habang sabik niyang ikwento ang kabayanihang nakaraan ng kanyang ama. Nang mapansin ni Roland ang hindi pangkaraniwang kasuotan ng ama ni Noah, hindi niya maiwasang mapansin ang magaspang na kalyo sa kanyang mga kamay, ebidensya na hindi siya naging pabaya tulad ng karamihan sa iba pang mga maharlika. Ang matalas na pag-iisip ni Roland sa detalye ay nagbigay daan sa kanya, upang mahinuha na ang ama ni Noah ay hindi nakakalimutan ang tungkol sa pamana ng kanyang ama. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, binanggit ni Roland ang kasalukuyang sitwasyon ng pamilyang Pine sa ilalim ng mahigpit na pagkakahawak sa pamumuno ni Duke Ryan. Sa kabila ng kanilang dating kaluwalhatian, nahaharap sila ngayon sa matinding kahirapan sa pagbawi ng kanilang nararapat na lugar sa lipunan. Nagulat ang ama ni Noah sa tumpak na pagkasabi ni Roland sa sitwasyon, na hindi nakapagsalita dahil sa katalinuhan ng batang prinsipe. Sa pagbigay ng bagong pag-asa, inimbitahan ni Roland ang ama ni Noah na manatili sa border town at ibigay ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa mga demon beast na sumasakop sa mga lupain. Bilang kapalit, nangako si Roland na gagantimpalaan siya ng isang malawak na lupain. Tumayo mula sa kinauupuan ng ama ni Noah, puno ng magkahalong determinasyon at takot ang kanyang ekspresyon. Habang siya ay sabik na sasama sa layunin ni Roland, ang kanyang mga alalahanin para sa kaligtasan ng kanyang anak na babae ay mabigat pa rin sa kanyang isipan. Ang kanyang pagiging mapag-aalinlangan ay nag-iwan sa kanya ng katanungan, kung ang border town ay tunay na nagtataglay ng kapangyarihan at lakas upang sugpuin ang walang kaubusan na grupo ng mga demon beast. Nanginginig sa takot ang ama ni Noah, habang inilalahad ni Roland ang malupit na katotohanan ng kanilang sitwasyon. Pinanggit niya ang nagbabantang-banta ng simbahan at ang kanilang mga tusong espiya na nakalusot sa bawat sulok ng Changji Stronghold. Sakaling matuklasan nila ang mahigpit na binabantayang sekreto ni Noah, ang kanilang kapalaran ay maseselyuhan ng walang pag-asang makatakas o makaligtas. Mabigat sa hangin ang mga salita ni Roland, bawat salita ay kargado ng bigat ng nalalapit na kapahamakan. Tiniyak niya sa ama ni Noah na mayroon siyang plano, isang plano na magtitiyak sa kaligtasan ng kanyang pinakamamahal na anak. Nang may matatag na determinasyon, nagsabi si Roland na maghahanda sila ng isang bangka sa pantalan, kapag nabigo ang kanilang misyon. Sina Noah at Anna ang unang aalis. Habang nakikinig ang ama ni Noah sa mungkahi ni Roland, nakaramdam siya ng pagkalito. Ngunit may kakaiba siyang naramdaman tungkol sa kilalang-kilalang pang-apat na prinsipe, isang bagay na nagpapaiba sa kanya sa iba pang mga maharlika at maharlikang nakilala niya sa kanyang buhay. Huminga ng malalim, ginawa niya ang mahirap na desisyon na magtiwala kay Roland,
umaasang mapapalagay ang kanyang pananampalataya. Sa pagbabago ng tono, nanumpa siya bilang isang kabalyero at nanumpa na lalaban sa panig ni Roland. Ilang sandali pa, pagkatapos magpaalam kay Nanoa at sa kanyang ama, napanguso si Ana at napatanong kung bakit sasabihin iyon ni Roland ng may determinadong boses. Sinabi niya na wala siyang pupuntahan. Sa opisina ni Roland, binuksan ni Barkov ang pinto, puno ng pagkabalisa ang kanyang mukha. Inihatid niya ang masamang balita na ang patuloy na pagsasanay ng kanilang mga sundalo at ang paggawa ng mga armas ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang pinansyal. Kung magpapatuloy sila sa landas na ito, tiyak na mauubusan sila ng pondo bago pa man dumating ang buwan ng demonyo. Napahaplos si Roland sa kanyang noo sa pagkarinig, alam na alam niya ang malagim na sitwasyong kinakaharap nila. Sa kanyang mabigat na puso, inutusan niya si Barkov na kumuha ng mga kinakailangang pondo mula sa kanyang sariling kaban. Si Barkov ay nanatiling hindi mapalagay, ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ni Roland ay dinadama. Gayunpaman, si Roland ay nanatiling determinadong gawin ang kanyang mga plano hanggang sa huli, anuman ang mangyari. Tiniyak niya kay Barkov na siya ang unang aalis sakaling mabigo ang kanilang misyon, at hinimok siya na asikasuhin ang kanyang mga tungkulin ng may panibagong pokus at sigla. Sa pag-alis ni Barkov, bumagsak si Roland sa kanyang mesa, nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Hindi siya makapaniwala na naubos niya ng buo ang kanyang mga mapagkukunan na parang alikabok. Lumitaw si Nightingale sa loob ng mga hamog, na nagkatawang tao mula sa umiikot na mga usok. Nakasandal siya sa mesa ni Roland, may pilyong ngiti sa kanyang mukha habang kinukwestiyon ang mga sinabi nito kay Barkov kanina. Ramdam ni Roland ang pamumula ng kanyang mga pisngi sa kahihiyan. Ang mga mata ni Nightingale ay puno ng pag-aalala para sa kapakanan ni Ana. Hinimok niya si Roland na gumugol ng mas maraming oras kay Ana, siya'y natatakot na sa pagdating ng oras ay maaaring hindi makontrol ni Ana ang kapangyarihan niya. Gayunpaman, si Roland ay nanatiling matatag sa kanyang paniniwala na si Ana ay magiging matagumpay laban sa kapangyarihan ng mga demonyo. Naniniwala sa sariling salita ni Ana na hindi siya magpapadaig laban sa pagpapahirap ng mga demonyo at tiyak na siya ay mabubuhay. Hindi makapaniwala si Nightingale sa walang patid na pagtitiwala ni Roland sa isang witch, habang patuloy niyang sinasabi na ang isang witch ay isinumpa ng mga dyablo. Sinalubong ni Roland ang kanyang mga tingin ng pantay-pantay, isang determinadong kislap sa kanyang mga mata. Hindi siya magpapaapekto sa kanyang mga salita, at ipinahayag na nagtitiwala siya kay Ana tulad ng kanyang pagtitiwala kay Nightingale. Nabalot ng awkward na katahimikan ng silid habang nagpupumilit si Nightingale na tanggapin ang hindi matitinag na mga salita ni Roland. Inilipat niya ang kanyang mukha sa kabila, hindi niya magawang salubungin ang mga tingin nito. Nang magsimulang maintindihan ang mga salita ni Roland, naramdaman ni Nightingale ang bahagyang pamumula na nakikita sa kanyang mga pisngi. Nauuto siya at hindi maintindihan ang ilang mga salita, inamin na hindi nagsisinungaling si Roland. Nang mawala ang tensyon sa silid, si Nightingale ay nakasilip sa bintana ni Roland. Pinagmamasdan ng madilim na kalangitan, tinitingnan ng mga snowflake na nagsisimulang mahulog mula sa langit. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa isang pakiramdam ng pag-aalinlangan ng mapagtanto niya na ito ang unang snowfall, hudyat na ang buwan ng mga demonyo ay papalapit na. Bumalik ang kanyang mga mata kay Roland, isang tahimik na pagkakaalam ang dumaan sa pagitan nila. Walang salita, alam nilang dalawa kung ano ang dapat gawin. Habang papalapit si Roland sa training field, umalangaw ang tunog ng baril sa malamig na hangin ng taglamig. Nakatayo sa shooting range, ang kanyang mga mata ay nakalock sa target na nasa harapan niya. Lumapit sa kanya si Roland na may masayang ekspresyon, sabik na tulungan siya sa kanyang pagsasanay. Tumingin si Axe kay Roland, ang kanyang mukha ay napalitan ng isang may kumpiyansang ngiti. Sa isang pagtango ng kanyang ulo, tiniyak niya kay Roland na siya ay masipag na nagsasanay at makakabisado ang baril ayon sa kanyang mga tagubilin. Habang nakatingin si Axe sa makapangyarihang sandata sa kanyang kamay, nakaramdam siya ng matinding paggalang sa lalaking nagbigay nito sa kanya. Nangako siya na hinding-hindi bibiguin si Roland at gagamitin ang kanyang kakayahan para ipagtanggol ang kanilang lupain laban sa mga demon beast na nagbabanta na salakayin sila. Lumingon si Roland kay Carter at nagtanong tungkol sa kanyang pagsasanay. Bagamat kapuri-puri ang husay ni Carter sa mga bagong armas,
siya'y nag-aalala tungkol sa mabagal na rate ng paggawa nito. Alam ni Roland ang sitwasyon ng pagpapayunil sa bilang ng mga sandata, ngunit tinitiyak niya kay Carter na mas maraming armas ang gagawin sa nakatakdang panahon. Sinadya ni Roland ang paglalakad patungo sa pader ng lungsod, na kasama sina Axe at Carter, ang dalawa niyang pinagkakatiwalaang mga sundalo. Habang pinagmamasdan niya ang malawak na lupain sa kabila ng pader, ang kanyang isipan ay nabalot ng mga iniisip tungkol sa nalalapit na pagsalakay ng mga demonyo. Dumating ang tatlo sa pader ng lungsod, kung saan sinalubong si Roland ng mga nakayuko mula sa mga nagtipong sundalo. Iniulat ni Axe na wala pang nakitang demon beast, nakahinga ng maluwag si Roland. Ang unang pag-ulan ng nyebe ay karaniwang nangangahulugan ng isang paghina sa aktibidad ng mga halimaw. Gayunpaman, panandalian lang ang kanilang pahinga, nang ang isang sundalo sa pader ay sumigaw ng babala, isang nag-iisang figure ang lumitaw. Lumaganap ang takot sa mga sundalo, at iminungkahi ng ilan na magpatunog ng alarma. Si Roland, kalmado at determinado, na nagpapaalala sa kanila ng kanilang pagsasanay at hinimok silang gumamit ng wastong desisyon. Unti-unti, nanambalik ang katahimikan ng mga lalaki, at napabuntong hininga si Roland, na inaalala ang nakakapagod na pagsasanay na kailangang itanim sa kanilang disiplina sa kanyang mga sundalo. Ang mga sundalo ay nakatayo ng sabay-sabay, mariing pinagmamasdan ng isang lobo na naglalakad palapit sa mga pader. Biglang tumalon ang halimaw, ang mga mata ay nakatutok sa mataas na pader. Si Axe, na mabilis na nag-react, ay nag-alerto kay Roland tungkol sa posibleng intensyon ng halimaw na sirain ang kanilang depensa. Si Carter, ang magiting na tagapagtanggol, ay pumwesto sa harap ni Roland, na nakahanda sa pag-atake. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Axe ang kanyang sibat at nagpalipad ng palaso, na tumusok sa malaking katawan ng halimaw sa isang nakamamatay na tira. Habang pinagmamasdan ni Roland ang walang buhay na katawan ng halimaw, ang kanyang nagtatanong na isip ay nagsimulang kumilos. Ang kulay itim na dugo ng nilalang ay pumukaw sa kanyang interes, at sa pag-unawa na ang mga witches na makakatiis sa awakening ay mapapalalim lamang sa kanilang pagkahumaling. Napukaw si Roland ngayon sa kanyang pagkamausisa, gumawa siya ng isang talaan sa isipan upang tuklasin ang misteryosong bundok sa hinaharap. Nilingon ni Roland si Axe at tinanong siya tungkol sa magiging kahihinatnan kung may makakagat ang isang demon beast. Sa kanyang kaluwagan sa pagtatanong, sinabi ni Axe sa kanya na ang kamatayan ang tanging kahihinatnan at hindi isang malagim na pagbabagong anyo tulad ng isang mala-zombie. Ang isipan ni Roland ay tumakbo sa isang mapangahas na ideya, nakakainin ang laman ng mga napatay na hayop. Gayunpaman, bago niya maipahayag ang kanyang plano, ang boses ni Carter ay lumakas, na mahigpit na sumasalungat sa mungkahi ni Roland. Ang pag-iisip sa pagkuha ng mga infected na karne ng hayop ay hindi lamang hindi pampaganya kundi mapanganib din sa kanilang kaligtasan. Sinuportahan ni Axe ang babala ni Carter sa mapait na katotohanan na ang anumang asong kakain sa infected na karne ay palaging namamatay. Nadurog ang puso ni Roland sa napagtantong tsansang nawala, at nagpakawala siya ng malungkot na buntong hininga. Habang ang mga sundalo ay nagsasagawa ng kanilang mga regular na pagpapatrolya, isang biglaang ulat ang dumating tungkol sa isang nasugatan na individual mula sa mapanganib na mga minahan sa North Slope. Sa sobrang sigla ng aktibidad, pumunta si Roland sa ospital, kung saan nakita niya si Noah, na nanginginig sa takot habang umaatres ito sa sugatang Manero. Ang ama ni Noah ay nagbigay ng kalmadong sitwasyon sa gitna ng kaguluhan, at sumugod sa tabi ng kanyang anak na babae upang magbigay ng aliw at suporta. Para palakasin ang loob, nagpakatatag si Noah at nilapitan ang sugatang lalaki. Sa isang malalim na paghinga, ginamit niya ang kanyang nakatagong kakayahan, na nagpakawala ng nakakasilaw na kislap ng liwanag na nagpasindek sa kanyang ama. Ang nasugatan na lalaki, na ngayon ay nahimalang gumaling, at nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Noah, na nagsasabi na nailigtas nito ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang sandali, habang unti-unti nang namamalayan ng sugatang lalaki, ang kanyang isip ay nalilito at hindi makapaniwala, iniisip niya kung ang nangyari ay isang panaginip lamang. Si Roland, na may panatag sa pagsasalita, ay tiniyak sa kanya na ito ay tunay at totoo na siya ay gumaling mula sa bingit ng kamatayan dahil kay Noah at sa kanyang kamangha-manghang kapangyarihan. Napaatras ang lalaki sa gulat sa pagbanggit sa kapangyarihan ni Noah at napabuntong hininga.
Isang witch. Hindi ba't lahat ng witches ay mga demonyo? Ang ama ni Noah, na puno ng galit sa sinabi ng lalaki, ay mahigpit na sinaway siya. Pinaalalahanan niya ang lalaki na si Noah ang nagligtas sa kanyang buhay, at ang isang demonyo ay hindi kailanman karapat-dapat na tulungan ang isang tao sa ganoong paraan. Napagtanto ng lalaki ang kanyang matinding pagkakamali, bumangon ang lalaki mula sa kama at lumuhod, humihingi ng tawad kay Noah. Kasabay ng mga luhang umaagos sa kanyang mukha, ipinahayag niya ang kanyang lubos na pasasalamat sa batang babae sa pagligtas sa kanyang buhay. Nang makabalik si Roland sa kanyang silid, nakita niya si Nightingale na nakaupo sa kanyang kama, nanlilisik ang mga mata nito sa pag-aalala. Natatakot siya na baka matuklasan ang kakayahan ni Noah at hindi na siya mamumuhay na isang normal na dalaga. Bago makapagsabi ng isa pang salita si Nightingale, sumingit si Roland na may pakiramdam ng pagkaapurahan sa kanyang boses. Pinaalalahanan niya si Nightingale na ang border town ay maliit at ang impluwensya ng banal na simbahan ay limitado. Naniniwala siya na ngayon na ang perpektong oras para bumuo ng tiwala sa mga witches, at kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito bago dumating ang kinatatakutang buwan ng demonyo. Kumpiyansa si Roland na kung maipapakita nila sa mga tao na ang mga witches ay hindi mga demonyo, dahan-dahan nilang masisimula na alisin ang takot at paglaban sa kanila. Habang inaabot ni Roland kay Nightingale ang isang baso ng alak, nagsalita siya ng may kumpiyansa, tinitiyak sa kanya na kontrolado ang lahat. Ang makapal na nyebe na tumakip sa daanan patungo sa Chengdu Stronghold at ang kontrol na mayroon sila sa mga daungan ng pagpapadala, ay tiniyak na walang balita galing sa border town ang makakarating sa labas ng bayan. Sa 3 buwan, nagkaroon sila ng sapat na panahon para magbago. Pinaalalahanan ni Roland si Nightingale tungkol sa Monero na iniligtas ni Noah noong araw na iyon. Ang Monero, na dating takot sa kapangyarihan ng witches, ngayon ay naniniwala na si Noah ay isang anghel ng muling pagkabuhay. Nakita ito ni Roland bilang isang pagkakataon upang mapalakas ang moral at magtanim ng binhi ng pagbabago sa puso ng mga tao, lalo na sa bagong hukbo na kanyang itinatayo. Tumingin si Nightingale kay Roland, na hindi na nakapagsalita. Nakatitig siya sa mga mata ni Roland, medyo nabighani, pati na rin ang magkahalong curiosity at paghanga, at hindi niya maiwasang tanungin kung ano ang nagtutulak sa kanya upang gumawa ng ganoong katapangan na mga hakbang bilang suporta sa mga witches. Tumingin si Roland sa kanya na may seryosong ekspresyon at nagsalita sa matatag na boses, dahil naniniwala ako na ang mga witches ang gumagawa ng pinaka-the best na waifu. Sumandal si Roland, nagniningning ang kanyang mga mata sa determinasyon. Dahil naniniwala ako na ang bawat isa ay karapat-dapat na may pagkakataong mabuhay ng malaya, umaasa na balang araw kahit ang mga witches ay may malayang mamuhay sa kanyang teritoryo. Dahil sa salita ni Roland na iyon, natigilan si Nightingale, ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya ng may pagkamangha. Matapos ang mahabang katahimikan, napaiwas siya ng tingin at nagsimulang humingi ng tawad sa mga kasinungalingang sinabi nito sa kanya kanina. Ipinaliwanag ni Nightingale na ang mga kasamahan niyang witches sa asosasyon ay napakatagal nang gumagala, at gusto lang nila ng ligtas na lugar na matutuluyan, kahit na isang kastilyo na tulad nito. Nalito si Roland sa kanyang sinabi, ngunit pagkatapos, biglang napagtanto sa kanya, naunawaan niya na si Nightingale ay nag-aalok na dalhin ng iba pang mga witches sa kanyang kastilyo. Nakaramdam siya ng matinding excitement. Hangang-hanga si Nightingale sa engrandeng kapalaran ni Roland para sa isang mundo kung saan lahat, kabilang ang mga witches, ay mamumuhay ng magkasama. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang mga alalahanin tungkol sa mga epekto ng pagdadala ng mga witches sa border town. Natatakot siya na posibleng maging kaaway ni Roland ang simbahan. Si Roland naman ay nanatiling kalmado at maayos. Tiniyak niya kay Nightingale na hindi magpapakahirap ang simbahan para lang maparusahan siya. Alam niyang hindi sila mangangahas na guluhin ng royal family. Habang naglalakad siya patungo sa bintana, binigyang diin ni Roland ang kahalagahan ng pagsisimula sa maliit at pagbuo ng paunti-unti. Naniniwala siya na kailangan nilang magsimula sa border town at unti-unting magtipon ng sapat na puwersa para ibagsak ang simbahan. Sa kalaunan, naisip ni Roland na lumikha ng isang kaharian kung saan ang lahat ng tao, anuman ang kanilang pinagmulan, ay maaaring magkakasamang mabuhay ng mapayapa. Ito ay hindi lamang limitado sa Grey Castle ngunit sa buong mundo.
Isang araw, malalaman ng lahat na ang mga witches ay tunay na pinaka-the best na waifu. Sa ilalim ng maambon na kadiliman, umalangaw ang isang kulob ng buong gabi habang dumadagandong ang isang grupo ng mga nakasakay na lalaki patungo sa Grey Castle. Kabilang sa kanila ang isang matayog na tao na may kakaibang peklat na nakaukit sa kanyang mukha. Walang iba kundi si Gerald Wimbledon, ang unang prinsipe ng kaharian ng Grey Castle. Habang papalapit sila sa pintuan ng kastilyo, biglang lumiwanag ang kalangitan mula sa loob ng palasyo. Hindi napigil inutusan ng unang prinsipe ang kanyang mga tauhan na umabanti at pumasok sa loob. Sa malakas na kalabog, nagsimulang bumaba ang pintuan ng kastilyo na nakakabit sa mabibigat na bakal, na nagpahintulot sa prinsipe at sa kanyang mga tauhan na makapasok sa kastilyo. Makapal ang hamog ng hangin sa tensyon, habang ang unang prinsipe ay malapit na sa kanyang pinapangarap, ang trono ng Grey Castle. Habang naglalakad siya sa engrandeng pasukan, sinalubong siya ng isang magalang na pagyuko mula sa grupo ng mga ministro na sabik na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Kinilala ng prinsipe ang kanilang mga pagbati na may magiliw na ngiti, ngunit hindi siya nag-aaksaya ng oras at itinuon ang kanyang katanungan. Siya ay nagtanong kung ang mga gwardya ay pinalitan gaya ng plano, kung saan ang mga ministro ay nag-aalangan na inamin na may ilang mga isyu sa plano. Gayunpaman, ang prinsipe ay nanatiling hindi nabigla, ang kanyang hindi natitinag na pagtitiwala ay isang patunay ng kanyang determinasyon. Nagbigay siya ng mga utos na secure ang pasukan kasama ang lahat ng available na mga personnel, pinapanatili ang kanyang tiwala sa dalawang gwardya na sasama sa kanya. Habang naglalakad ang unang prinsipe patungo sa silid ng hari, ang kanyang mga iniisip ay panandaliang naabutan ng magagandang alaala ng kanyang pagkabata na ginugol sa pakikipaglaro sa kanyang mga nakababatang kapatid. Ngunit isang biglaang timpla ng determinasyon ang napalitan ng kanyang malungkot na ekspresyon, habang papalapit siya sa pinto ng hari. Alam niyang lalabag siya sa mga alituntunin ng hari at aagawin ang trono sa pamamagitan ng puwersa. Habang nakatayo siya sa harap ng engrandeng silid, isang mahinang amoy ang nakakuha ng kanyang atensyon, ang halimuyak ng dugo na dumadaloy sa hangin, isang babala sa kung ano ang nangyayari. Ipinaalam sa kanya ng kanyang ministro na ang isang kasambahay ay tinawag ng hari, at nakita niyang nagpapalitan sila ng mga gwardya, at siya ay naaasikaso ng naaayon. Ang unang prinsipe ay napaisip na ang sinabi ng ministro ay lubhang kakaiba, dahil alam niya na ang kanyang ama ay hindi gumagalaw ng isang babae mula nang mamatay ang kanyang ina. Ang pag-iisip ng unang prinsipe ay nagpahirap lamang sa kanya, alam niyang wala nang babalikan ngayon. Huminga siya ng malalim at humakbang at pumasok sa silid. Habang itinulak ng unang prinsipe ang pinto, ang metal na amoy ng dugo ay nagpaalarma sa kanya. Lumipat ang kanyang tingin sa buong silid, napaupo sa kama kung saan naghihintay sa kanya ang isang nakakatakot na tanawin. Ang mga kumot ay sutla na may pulang-pula na ebidensya ng isang karumal-dumal na krimen na ginawa sa loob mismo ng silid na ito. Bilang reaksyon sa likas na ugali, inilabas ng unang prinsipe ang kanyang espada gamit ang isang matalim na metal ring, naghahanda para sa isang laban. Ngunit ang sumunod niyang nakita ay nagdulot sa kanya ng lubos na pagkalito. Nakatayo sa tabi ng kama ang kanyang sariling kapatid, ang pangalawang prinsipe, at sa gitna ng silid ay nakahiga ang hari, na may isang punyal na nakatusok sa kanyang dibdib, ang kanyang walang buhay na mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang galit at pagkalito ay umiikot sa nararamdaman ng unang prinsipe habang siya ay nagpupumilit na maunawaan ang kasuklam-suklam na eksenang ito. Ang mga kamay ng kanyang kapatid ay nabahira ng dugo, isang nakapipinsalang tanawin na walang pag-aalinlangan kung sino ang may pananagutan sa karumal-dumal na gawaing ito. Gulong-gulo ang isip ng unang prinsipe habang sinusubukan niyang tanggapin ang pagtatrader ng kanyang kapatid. Nakaramdam siya ng nagagalaiti na galit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, binansagan ng pangalawang prinsipe bilang isang demonyo mula sa kailaliman ng impyerno. Pasimpleng ngumiti ang pangalawang prinsipe bilang kanyang tugon, para bang nangangahas ang unang prinsipe na husgahan siya. Alam na alam niya na ang kanyang kapatid ay pinagkalooban ng parehong mga pakinabang na mayroon siya, at siya rin ay tatahakin ang parehong landas kung bibigyan siya ng pagkakataon. Nahuli sa isang bitag na hindi niya nakitang darating, ang unang prinsipe ay nagpupumilit na mabawi ang kanyang katahimikan. Alam niyang dehado siya at matagal na itong pinlano ng pangalawang prinsipe.
Ngunit laking gulat niya nang ihayag ng kanyang kapatid na wala siyang balak na patayin siya, simple lang ang dahilan ng kanyang pagtataksil. Ayaw niyang maghintay ng 5 mahabang taon para harapin ang makapangyarihang hukbo ng ikatlong kapatid na babae. Matagal na niyang binuo ang kanyang mga puwersa bago pa man ipahayag ang paligsahan para sa trono, at nakita ito ng pangalawang prinsipe bilang perpektong pagkakataon upang sakupin ang Grey Castle nang hindi na kailangang bumuo ng hukbo mula sa simula. Sa isang matinding determinasyon na nag-aalab sa kanyang mga mata, nakita ng unang prinsipe ang isang pagkakataon na papatayin ang kanyang taksil na kapatid, na naglalayong ipaghiganti ang pagpatay sa kanilang ama. Ngunit bago pa siya makalapit, sumugod ang mga gwardya, ang kanilang mga sibat ay tumagos ng malalim sa kanyang paa at nadapa siya sa sakit. Ang pangalawang prinsipe ay nakatayo sa harapan sa kanyang nakakaawang kapatid, isang malupit na ngiti ang pumulupot sa kanyang mga labi, habang ipinahayag niya na ang unang prinsipe ay haharap sa paglilitis sa susunod na araw, naaakusahan sa pag-alis sa kanyang sariling nasasakupan at pagpatay sa hari. Walang magawa ang unang prinsipe habang nagpupumiglas sa mahigpit na pagkakahawak ng gwardya. Nagbanta siya na ilalantad sa mundo ang pakana ng kanyang kapatid, ngunit tumawa lang ang pangalawang prinsipe, ipinakita ang isang maliit na bote ng gayuma na magpapatahimik sa sinumang uminom nito. Nadurog ang puso ng unang prinsipe nang mapagtanto niya ang lalim ng kasamaan ng kanyang kapatid. Minamaliit niya ang pagiging tuso ng pangalawang prinsipe. May baluktot ng ngiti, ipinahayag ng pangalawang prinsipe na babalik siya sa kanyang teritoryo ng gabing iyon, na naglalayong maghanda para sa kanyang pag-upo sa trono bago kumalat ang balita ng pagkamatay ng kanilang ama sa buong kaharian. Ang kanyang pananalita ay puno ng huwad na kalungkutan at mga luha ng buwaya, ngunit hindi nagkakamali ang ningning ng ambisyon sa kanyang mga mata. Sa kanyang pagsasalita, ang mga alaala ng kanilang pagkabata ay naalala sa mga mata ng unang prinsipe, isang mapait na paalala ng kaligayahang minsan nilang pinagsaluhan. Parang isang malayong panaginip ang tunog ng kanilang mga tawanan at ang pagkikita nilang magkasamang naglalaro, na nabasag na parang salamin. Habang kinakaladkad ang unang prinsipe, nilapitan ng ministro ang pangalawang prinsipe, nakayuko ang ulo bilang pagpapasakop sa bagong hari. Tiniyak sa kanya ng pangalawang prinsipe na tutuparin ang kanilang kasunduan, ngunit isang tusong ngiti ang pumihit sa kanyang mga mukha nang gumawa siya ng isang maliit na tableta at iniabot ito sa ministro. Nag-alinlangan ang ministro, naramdamang may mali, ngunit bago siya makapagprotesta, idiniin ng pangalawang prinsipe ang tableta sa kanyang kamay, pinilit siyang lunokin ito. Sa panginginig ng takot, napagtanto ng ministro na ang tableta ay gagawin siyang masunurin sa bagong hari, tinitiyak ang kanyang katapatan at maiwasan ang anumang posibleng pagtatraidor. Habang nililisan ng iba ang silid, nilapitan ng pangalawang prinsipe ang malamig at napakalamig na bangkay ng kanyang ama. Ang kanyang kulubat na mukha ay salungat sa mga emosyon sa loob niya, at isang biglaang paggunita ang naghatid pabalik sa mga huling sandali ng hari. Bago pa ang sandaling iyon, sinabi ng pangalawang prinsipe ang pagbabalik ng kanyang nakatatandang kapatid at ang kanyang balak na pagnanais para sa trono, ngunit sinalubong lamang ng hari ng isang nakakagulat at nakakagigil na tawa, at isang nakakagulat na pagpapakita ng pagpaslang sa kanyang sarili. Bago pa makaaksyon ang prinsipe sa nakakalitong tugon na ito, sinaksak ng hari ang sarili gamit ang isang punyal, at itinutok ito sa sarili niyang dibdib. Hindi makapaniwala, at hindi maalis ng pangalawang prinsipe ang pakiramdam na parang may mali. Ang prinsipe ay walang oras upang mag-react o pigilan ang pagkamatay, ngunit isang nakakaligalig na sensasyon ang nananatili sa kanyang isipan. Hindi maalis ang hindi mapakali na pakiramdam sa buong sitwasyon. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ang mag-subscribe para laging updated sa mga bago nating video. Maraming salamat!